man ay napapagod at nanghihina, kung kami man, Panginoon, ay nawawala ng pag-asa, tulungan mo kami, Panginoon, na manatili ang aming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you at tanggapin mo po, Panginoon, ang mga papuring awitin na inihandog ang aming puso para sa iyo lamang. Lord, salamat po sa mga pagtuturo, salamat po sa mga paggabay, salamat po sa wagas mong pag-ibig sa amin. Panginoon, di man namin makabutan yung aming mga ninanais. Alam namin, Panginoon, ang iyong naisip para sa amin ay magtatagumpay. Makakamit na
pain, wala akong mag-focus sa suffering. Mag-focus ako doon sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Focus your eyes on Jesus. At alam ko mga kapatid, that the greatest story and testimony that has ever told to mankind ay yung pong mga pinaghirapan, suffering, at yung mga sugat sa katawan ni Jesus. Wala pong maikukumpara yun sa mga sugat, sa mga scars na meron ako sa katawan ko. Kaya napakadakila na katapatan ng ating Panginoon. Ito po salita na ito, sinasabi ko ito sa verse 17. Naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Kaya't sinabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng ako ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y lubis na napipigil. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kabantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Lahat po tayo dumadaan sa mga pagsubok, sa pain, suffering, iba't ibang challenges ng buhay. Pero ako po, tunay na totoo. Dahil sa inyong mga panalangin, dahil sa inyong suporta, spiritual na suporta sa akin, nandito po ako na tayo ulit. May bagong lakas para magpuli sa ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon po nito, mga kapatid, let's just focus our eyes on Jesus. He should be the main object and subject of our praise and worship. Wala pong ibang itataas sa lugar nito kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Wala pong ibang sasabihin ng aming bibig kundi ang dakilang katamaran. Holy Spirit, come. We welcome your presence.
Papuri sa iyo ang aming pagsamba. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan sa aming buhay. Naranasan na namin at patuloy namin nararanasan ang iyong katapatan. Maging ang aming mga anak at ang susunod na mga anak, Panginoon, at aming henerasyon, magpapatuloy ang inyong katapatan sa aming buhay. Panginoon, sinasamba ka namin. Salamat po. Pinupuri ka namin ang patuloy na pinaparaanan. Kaya Lord, tanggapin niyo po ang lahat ng mga awit dito. Salamat po sa ginawa mo sa aming buhay. Minsan pa awitin natin. Dakila. Oh, Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng buhay. Magmula ka sa ugat ng hangganan. Let's worship the Lord in this place. Whatever happens, yes, Lord. Lift your voice to the Lord one more time. Tapat ka ng tunay. Magmula ka sa ugat ng aming dahi. Mundo'y maglunawan. Yes, you are faithful to me. Wakas nito, buhay ng hirap sa harapan. Nakapakan mo'y malibay na sila. Sa bawat tingin na buhay na nagkakaroon. This is the moment that kailangan sa buhay na lumang pag-ibig mo'y naasahin tulad namin. Napakadakila ng ating Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. At isa sa patunay ng kadakilaan ng ating Panginoon, isa sa pinakamagandang iniwan niya sa atin, alam niyo mga kapatid, yung kapayapaan. Sabi nga doon sa salita ng ating Panginoon in John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito yung kapayapaan na nanggagaling sa mundo. Kaya huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Mga kapatid, kapag ang kapayapaan ng ating Panginoong Yesus ang naranasan mo, sa gitna ng bagyo mananatili kang kalmado. Amen? Mga pagsubok, problema, alalahanin, ngingitian mo lang ang lahat ng yan. Kahit na may panghihina ang ating katawan
one another. Peace be with you. Come on! Kamustahin ang bawat isa! Kamusta ka? Kapatid? Kamusta ka? Pastor Roman, thank you, Lord, sa buhay niyo to lead us in worship in our Lord Jesus for this afternoon. At sa ating online church na ikaw ay nakita for the very first time coming live, new blessing! At tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. I am so blessed sa buhay ng bawat isa. Knowing na kanina, tingin kayo dito lahat, kanina, full house tayo sa GIG. Ang mga tumugtog, same worship team, na iba daw ng mga kumanta. Yung mga naka-attend na sa GIG, narinig na nila yung mensahe. Pero nandun pa rin yung pananabik dun sa salita ng ating Panginoon at yung paglilingkod nila. This is all by the grace of God. Dahil mahal na mahal natin si Lord at naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. This is all the overflow galing sa ating Panginoon. Tama ba? Pwede namang di na tayo umatin. Napakinggan mo na. Pwede iba naman ang tumugtog. Pero glory to God, lahat ng yan ay hindi masasayang at hindi mawawala. Lahat ng paglilingkod, sakripisyo, paghihirap, oras na inilaan natin sa ating Panginoon, lahat ng yan ay nakikita ng ating Panginoon. At ang Diyos na dakila ang magre-reward sa mga kapatid natin. Kaya magpatuloy tayo, glory to God. And I praise God for the life, syempre, ng ating mga teachers. Teachers dun sa ating SBEC, Elementary High School. Ayan, Values Education Class. Dahil naman, glory to God, maraming estudyante ang dumating kanina. Salamat sa buhay ng mga teachers na nag-invite. Kaya tayo halos mapuno. Kulang na yung upuan. Nagbuhat na kami ng upuan from outside, papunta sa loob. Dahil sa mga estudyante nila maraming naka-attend. And thank you, Lord, Ren. Lahat ng yan, lahat ng mga, kahit hindi nakikita, yung lahat ng mga ginagawa natin ni Lord, lahat ng yan ay hindi masasayang. Kaya naman, bilang pagsamba at pasasalamat natin sa Kanya, pakinggan natin yung exhortation or encouragement ng ating kapatid in the area of giving. Tawagin na natin Brother Ken and Sister Norby Ponto. Amen! Praise the Lord! Thank you, Lord, Sister. Talaga nakikita yung joy of the Lord sa buhay ng mga kapatid natin na kasama natin ngayon. Ayan, isang pinagpalang araw po sa lahat. Ating mga kapatid na kasama natin ngayon. Sa pinagpalang araw po sa lahat, mga kapatid. Mabuti ba ang Diyos? Yes, mabuti ang ating Diyos. Hindi lang siya mabuti, siya ay dakila, tapat sa lahat ng panahon. Thank you, Lord. So, bago lahat, papakilala mo ako. Ako nga po pala, si Sister Novi.
Brother Ben. And thank you, Lord. Binabati pala natin no, yung ating mga online viewers around the globe. Thank you, Lord. And we are here, mga kapatid, not just to encourage everyone in the area of giving, but to remind you that God is faithful to those who remain faithful to Him. Amen. Bago po tayo magbigay, mga kapatid, no, meron po kami katanungan. Ayan. So, tanong ko po mga kapatid, sino po kayo dito naka-experience na po mag-utos bumili sa tindahan? Halimbawa po, no, pinabili po kayo ng suka o toyo, di kaya inutusan kayo ng mga partner nyo, pumunta sa grocery, di ba? Ibili mo ako ng ganitong shampoo, tapos yung pag-uwi, iba na yung pinili pala na brand. Ano po kaya yung mararamdaman? Di kaya sa mga kids natin dito, inutusan, no, bumili ng toyo, ingredients sa adobo, tapos yung bumalik sa bahay, iba naman yung dala, suka naman. Alam mo, lahat po nakaka-relate dito, amen? So lahat po tayo siguro na-experience po yun. So ano po kaya yung natural na reaction niyo po dito? Yung iba nainis, nagalit, di ba? Kasi syempre, napakalinaw po no, na binibigay ng instruction. O, bumili ka ng ganito, bumili ka ng toyo, suka, mantika, tapos pag uwi sa bahay, iba yung dala. Di ba? Alam ko, lahat tayo relate. Pero alam niyo ba, mga kapatid, bakit namin natanong ito? Kasi sa Bible po, meron din po kaming kilalang hari. Ayun. Na inutusan din po ni Lord ng malinaw. Binigyan po siya ng instruction ng Diyos. At alam niyo po ba, sumunod naman po siya. Kaso nga lang ay hindi po buo. Pero bago yan, magkakatrivia na tayo. Sino kaya itong hari na sinasabi natin dito? Siya po yung unang hari ng Israel. May nakakaalam po ba kung sino po yung hari ng Israel? Unang hari ng Israel? Sige nga po, sa mga nagbabasa ng Bible. Ayun! Si Hari Saul. Ulitin natin, sino po yung hari na yon? Unang hari ng Israel? Si Hari Saul. Ayan, meron na po tayong natututunan ngayon. Thank you, Lord. At tingnan po natin, mga kapatid, kung ano ba ang matutuhan natin sa buhay ni Saul patungkol sa obedience. Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 2 to 3, alam niyo po, nagbigay po si Lord ng malinaw na instruction po kay Saul. Ang sabi po dito, lusubin po yung mga Amalekites, lipunin po sila, wala pong ititira, lahat po babae, lalaki, mga hayop, yun po yung sabi ng ating Panginoon. Napakalinaw po ng instructions. Amen? Amen. So ayun nga po, inutos po yung sa kanya. Pero alam niyo po ba, natalo naman po talaga ni Saul yung mga Amalekites. Pero yun nga lang, nung nakita po ni Saul, yung mga magagandang tupa, yung baka, nakita niyo po talaga, no, ang lulusog po talaga. At alam niyo po ba yung mata ni Saul, parang nag-heart rate, nag-heart po yung mata niya. Kaya hindi niya po yun pinatay. At alam niyo po, imbis na sundin ni Saul ang utos ng Diyos ng buong buo, pinili niya po ang gusto. Yung gusto niya pong itira. At ito nga po, pinairal niya po yung sarili niya kagustuhan.
po yun. Dahil nga po mas malakas yung boses ng tao, mas pinili po ni Saul ang pakinggan yung boses na yun kaysa boses ng Diyos. So minsan mga kapatid, ganun din po tayo. Mas malakas yung boses ng asawa mo, nanay mo, kaibigan mo, sasabihin na, magbibigay ka pa ba? Wala na tayo pang grocery. Magbabayad pa tayo sa kuryente. Diba? May tubig pa. Tumataas na yung mga bills natin ngayon. Kaya ang tanong ay, hindi kung malinaw pa talaga ang utos ni Lord sa atin. Dahil kapag nagbigay po ng instruction si Lord mga kapatid, ay sobrang linaw po. Kundi ang tanong po sa ating mga kapatid ay, naririnig ba talaga natin ang Diyos o talaga nagbibili-bilihan na po tayo? Kaya sino ba ang pakikinggan po natin? Sino ba ang pipiliin natin pakinggan? Ang boses sa ibang tao, boses ng asawa mo, kaibigan mo, o maraming boses sa maraming dahilan, boses ng kaaway, o boses ng ating Panginoon? Then sabi po sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala nila ako, at sumusunod sila sa akin. Ang tanong ko kapatid, tupa ka ba ng Diyos? Tupa ka ba ng Diyos kapatid? Amen. Kung tupa ka ni Lord, nakikinig ka kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, tupa ka ni Lord. Tupa po tayo ni Lord. So, sa galit po ng Diyos mga kapatid, no, kay Saul, sinabi ni Samuel, sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. Bakit po kaya? Dahil paano natin masasabi na para kay Lord itong sacrifice kung pinukupitan naman natin si Lord? Diba? Paano po masasabi na ang puso natin ay hindi naman sumusunod talaga sa Kanya? Kung sinasabi ng bibig natin ay, Lord, para naman talaga sa itong sacrifice ko Kung taliwas naman sa actions natin at naman ang puso natin, hindi po yung tunay na pagsamba mga kapatid. Half-hearted lang po yun, yung pagsunod natin. Because partial obedience is still disobedience. Kaya mga kapatid, paano pa manulugod si Lord sa buhay natin kung every Sunday lang po tayo nag-praise the Lord, then from Monday to Saturday naman tayo ay bahala ka na Lord, wala na akong paki sa'yo Lord. So, paano natin masasabi na we worship the Lord through tithing kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang billing na 10%? Para sa Diyos, mga kapatid, mas mahalaga ang pusong sumusunod kaysa handog na inaalay ng pusong ayaw sumunod. Pwede natin dayain ang laman ng ating mga envelopes ngayon, pero hindi po natin madadaya ang Diyos. Pwede natin itago ang laman ng ating wallet, pero hindi po natin maitatago ang laman ng ating puso sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi na tumitingin sa ating binibigay, tinitingnan niya rin po ang puso na nagbibigay kung ito ba ay may kagalakan. Kaya mga kapatid, si Saul, alam niyo, binigyan siya ng privilege na maging hari. Noong una, humble po siya, sumusunod po siya sa Diyos. Pero alam niyo, tumatagal na po, tumigas na po yung puso niya. Mas minahal niya po yung blessing kaysa blesser. Talagang sumuway po siya sa ating Panginoon. At minsan ganito rin tayo kapag pinagpala tayo ni Lord sa trabaho natin, sa negosyo natin, sa posisyon, di ba, ina-expand yung mga territory natin. Dalawin ko mga kapatid na huwag po lumaki yung mga ulo po natin. Huwag tayong tatalikod sa ating Panginoon. Huwag po natin hayaan na lumayo po yung loob po natin at huwag po natin hayaan na ang blessing ang pumalit sa trono ng puso po natin mga kapatid, imbis na si Lord. Dahil ang blessing po ni Lord mga kapatid ay hindi para ilayo tayo sa Kanya, kundi para mas lalo tayong
maging obedient o faithful sa iyong salita, O Diyos. Binabalik namin ang aming mga ikabo at kaloob bilang tanda ng aming pasasalamat at pagtitiwala at pagsunod sa iyong Panginoon. Naway ito maging kalugod-lugod sa iyong harapan at magamit sa iyong pagpapalawak ng iyong kaharian, Panginoon. Pagpalain mo kami ng gawa ng aming mga kapal at ang aming mga trabaho, negosyo, at iba pa pinangkukunan namin ang mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang magpapalago ang lahat ng ito. Kaya ang lahat ng ito ay inataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So mga kapatid, isang mapagpalang araw ng hapon. Kami po pala ang men's ministry. Dito po kami andun na ipapuri at papasalamat sa aming Panginoon. Amen. We will sing praises to the living God. And faithful are we that stand up.